Again, uulitin ko yung pinaka-basic sa ating 3D matching is yung flat na bahay or yung mga residential houses, guys. We need to do multi-layer for those buildings. Okay? We need to do. Again, kailangan natin. Hindi yung okay lang po ba na wag na? Hindi yun okay. Kasi kailangan talaga natin gawing multi-layer lahat ng bagay dito sa 3D matching or lahat ng bahay. Okay? Pero hindi ito kagaya ng last na 3D matching na ginagawa natin, which is nalilipat natin yung frames, like I said. 'Di ba? Hindi natin na-switch yung dalawa na to. Hindi natin na-flip view. So yung mangyayari, dito lang tayo magbe-base ng ating label. Napakahirap nun para sa mga newbies. Pero sa mga 10 years, sisiw na yon. Okay? Kagaya ng mga checkers nyo, lalo na si Gavin, sila ni Franz, so on and so forth. Okay? So yung gagawin nyo, pagpasok sa inyo ng bahay, pagpasok sa inyo ng mapa na to, guys, always remember, only capture your target building. Ignore other buildings na nasa mapa. Sir, eto pasok to sa grid ko. Guys, hindi nyo po ito grid, yung green. So ignore that. Okay? Ignore nyo yung mga bahay na nakasabit dyan. Hindi natin kailangan pag-isipan. Yan. Okay? So yung gagawin kung hindi nyo maintindihan kung asan yung ating target building is to check from here. I-click nyo to. Okay, lagyan nyo to ng check, yung checkbox. And then right after makikita nyo yung bahay na merong blue na line. Yan po yung ating target building. Okay? So from there, pwede nating i-off yan. Pagkatapos, number 2, tandaan nyo, pagpasok sa inyo ng mapa, naka-hide yung 3D ng mga bahay. Naka-hide yung 3D. As you can see dito sa likod, napaka-flat, walang linya, walang kung ano-ano man. Just click letter Q. Okay? Click letter Q para makita yung 3D. Kasi pangit, guys, kapag naka-turn off yung 3D. Hindi nyo makikita yung kabuuan ng bahay. Okay? Pagkatapos, now step number 3, all you need to do is to delete the building. Bakit dinilit mo, sir? Guys, kapag multi-layer na, mas mabuti or mas maigi yung gagawin nyo is mag-redraw. Compared sa magka-cut-cut lang kayo, yung iba, ika-cut-cut lang to. Ganyan. Tapos i-adjust lang. Guys, at some point, hindi nyo yan ma-match na maayos yung ibang corners. Okay? So, wag niyong gagawin yan. Mas madali kapag nag-redraw kayo. Gumawa kayo ng sarili niyong label. Sir, baka pwede naman ganyan. Baka mas madali. Hindi ko po ituturo sa inyo yan kung mas madali yan. Okay? Ituturo ko pa pala sa inyo yan. Ituturo ko sa inyo yan kung mas madali yung ganyang procedure. Okay? Pero hindi ko tinuturo. It means hindi ko ginagamit. Hindi ko ginagamit in a way na hindi na siya nakakatulong sa akin. Okay? So, bakit ko pa ituturo sa inyo? Kung ano lang yung pinag-usapan natin dito, siguro wala naman ako namimiss sa mga trainings natin kahit pa paano. Make sure lang na follow lang tayo dun sa ating pattern or procedures para at least uniform yung gawa natin. Kung mas pushback ako, mas pushback kayong lahat. Parang ganun. Damay-damay. PM mo sa akin, Cav. So for now, guys, as you can see, meron po siyang kulay blue na label. Ito yung tinatanong ng iba. Sir, may kulay blue na label. Guys, kapag mayroong kulay blue na label, it means na-label yan ng kapitbahay. So, dalawa yung pwede natin gawin. It's either report the neighbor or delete our label and then submit. So, in this case, sa tingin nyo, ano yung magandang gawin para sa bahay na yan? What do you think? Report. Okay. Why? Hindi po. Okay. In that sense na hindi buo yung bahay, tapos isa pa offset siya, hindi pwede na mag-add lang tayo ng linya dito tapos label natin yung the rest. Magpapakatamad tayo and then igagawin na lang natin is gaganyan na lang. Hindi po pwede yan. Okay? Kasi nga, wala namang bahay siguro na parang robot, yung kalahati blue, kalahati red. Pagpasok niyan sa client, pagkapasan niya, yung end final result niya, wasak yung bahay. Okay, so hindi natin kailangan i-retain yung label na yan. Sira ulo lang yung neighbor mo. Kinapture niya as ganyan. Diba? Hindi niya binuo. So yung gagawin natin para mag-report ng bahay, kapitbahay, is pumunta tayo dito sa left
part ng ating software. Sa left part ng ating software, meron po diyang neighbor files. Okay, newbies, take note. Okay? Neighbor files, eto po. Yung gagawin natin, meron mga checkbox. Sa mga checkbox, check, uncheck nyo. Tanggalin muna natin yung check sa checkbox. Up until mawala yung label. So, eto yung checkbox para sa kanya. Okay? It means nawawala-wala siya kapag eto kinlik ko. So, from here, all I need to do is to right-click, generate report, click this battery, gawa kayong isang box. From the upper left to the lower right, mag-select kayo or mag-highlight kayo, then click space, and then maglagay ng comment. Huwag kayo maglalagay ng kalokohang comment kasi mamaya kapag nahuli ko kayo, sish talaga naman kayo. Di ba? Lagot na naman kayo. Huwag kayo maglalagay ng kalokohang comment. Just put a proper comment. Remember, hindi lang tayo nagtatrabaho dito. Marami. So, be respectful. Maglagay tayo ng delete kasi gusto nating ipa-delete, right? So, delete. Right-click. Ito nakikita nyo to sa ilalim. Di ba kulay red yung mga neighbor files? Meron dyan isa na hindi belong, na nakaitim. Okay? Ayan yung report natin. So, all we need to do is to right-click and submit report. And in that sense, bababa na yan sa kung sino man yung gumawa nun para i-delete. Okay? So, from here, pwede na nating i-label yung bahay natin. So, ano yung isang major key factor kapag gumagawa tayo ng multi-layer? Saan tayo umuna? Top layer, sir. Pinakataas. Okay, sa pinakataas, wait lang. Nagchat-chat pa yung dragon ko. Kailangan ko itong ayusin. Sabi ko, hindi. Hindi naman ako takot, pero ano lang. Gusto ko lang may tulugan mamayang gabi. Okay, good. So again, let's start from the top layer. So sa inyo, saan dito yung top layer? What do you think? Saan yung top layer natin? Yung dalawa po. Sir. Ha? Yung pangalawa. Nasa left. Pangalawa. Left side. Left side, yung nasa mid, nasa likod. Eto, yung nasa likod, sino yung nagsabi nun? Ako po. Yan. Yan tingin ko. Ito? Okay, mali po tayo. Kasi as you can see po, dito kayo mag-base din. Kung hindi nyo nakikita dito, dito naman kayo mag-base. As you can see po, ito, top yung, ito, Halos pantay. halos pantay sila. So, kung pantay sila, so saan to magagaling? Yung part na to? Or saan to pupwesto? Sa baba Kung po. ito yung top layer. Kung ito yung top layer. So, ito po yung ating top layer. As you can see, ito, dalawa magkapantay. Halos magkapantay lang po sila. Okay? Pero separate lang sila ng mga structure na dinikit-dikit, parang ganon. Siguro parang extension lang. Pero ito is nakapatong talaga siya. As you can see, meron siyang shadow. So, before kayo mag-label, guys, look at the bigger picture. Always, palagi ko yung sinasabi sa inyo. Huwag kayong mag-focus sa isang image lang. Okay? Palawakin nyo. Yung mata nyo po yung paganahin natin. Mata natin yung paganahin natin kapag naghahanap tayo ng errors or kung naghahanap tayo ng mga problem sa map. Hindi po natin pwedeng gamitin yung utak natin kasi yung utak natin minsan tinuturuan tayo mali. Kaya ka naglalaban yung utak tsaka puso, right? So mata na lang para walang kalaban. Mas madali mag-define ng mga bagay-bagay kung mata natin yung paiiralin natin, hindi yung utak. Okay? Kasi yung utak may tendency pa na mag-overthink. And then, in that sense, maglalaban pa yan. Yes or right. Yes or wrong. Wrong or right. Maglalaban pa yung utak mo up until na mag-crash mismo yung utak mo. Diba? And then, eventually, mali yung magagamit mong or magagawa nyo sa mapa nyo. So, let's start from the top. Let's label this. Pag nagle-label kayo, may mga nakikita akong labeler na they always start from the smallest corner.
May nakikita akong ganito. Sino? Yung mga ganito. Yung mga ganito. Sino yung mga ganito mag-label? Rabanera, sa Serlene, nakita ko kayo kanina. Ayaw nyo pang umamin. Sumuko na kayo. Camille, Claudine. Sumuko na kayo, napapaligiran ko kayo. Yung gagawin nyo po kapag nagle-label kayo, always start sa pinakamahabang linya na straight as possible. Yan po yung pinaka-basic natin kapag nagle-label. Sa pinakamahabang linya na straight. Kasi kung nag-start kayo sa maliit na corner, kapag ito is paslant, yung mangyayari, lahat ng label nyo is paslant. And as you can see, hindi siya accurate. Right? Kapag lumihis kayo ng label, kahit napakaliit lang yan, ganyan lang, for example. Pasok naman siya pero maliit lang. Yung mangyayari is mahihirapan kayong gawing accurate yung bahay. Okay? Kapag paslant or hindi nyo siya maayos na maayos, as you can see, offset yung ibang label. And then, yan yung mag-uutos sa mga label mo na susunod. Ayan po yung pinaka-basic natin kapag gumagawa tayo ng label, di ba? So, always start sa pinakamahabang corner na visible as much as possible. So, para sa akin, yung pinakamagandang corner is eto. Okay? And then from here, gawin yung straight ng linya nyo kahit papano. Tapos, the rest will follow. Okay? The rest will follow. Kung medyo sanay na kayo, magaling na kayo, pwede naman kayo na mag-start kahit sa pinakamaliit kung gusto nyo. Kung sanay na kayo. Ayun kung sanay na kayo. Pero kung newbies, most likely, mahihirapan kayo dyan. So start from the longest and most straightest line as possible para mas maganda. Okay? And then from there, tatapos na nating i-label, yung gagawin natin is ma-match natin dito sa right frame. So all you need to do is to select that label, long press control, and then drag the label itself. Make sure nyo na yung corners ng 3D is mag-match po siya sa corners ng bahay. Ito nasabi ko na to kahapon sa ating training. Guys, hindi nyo kailangan mag-zoom out. Kung gusto nyo nga kahit zoom in, magagawa nyo yan. Nakikita nyo to, yung corner na to. Isang corner lang yung titignan nyo. And then the rest will follow. Para hindi na kayo mahirapan. Tignan nyo to yung corner na to. Select, ko, drag. Nakikita nyo yung red dash line. Sa corner lang po na yan ko ima-match yung linya. Ilalagay yung linya. And then, I will let go. And then from there, select this label, long press shift dito sa right frame, tapos hatakin natin paakyat. And in that sense, magiging match na yung bahay natin. Sir, may offset ka po sa baba. Tsaka na natin problemahin yan. Mamaya na natin problemahin yan kapag. So now, okay na tayo sa top layer. Baba na tayo sa second layer. For the second layer, kasi medyo flat dito compared dito sa right frame. Yung right frame sana mas maganda kasi kita yung wall, right? Sa mga medyo may katagalan na. Mas maganda talaga maggumawa ng multi-layer kapag kita yung wall. Am I right? So yung gagawin nyo po, tansyahan po tayo. Tatansyahin na lang natin. For now, dito tayo maglalagay sa area na to. Okay, dito tayo maglalagay ng ating snap tool. For snapping tools, sa mga newbies, guys, if you're using snapping tools, letter H, huwag kayong lumabas agad sa linya kasi ito naman yung ginagawa ng ibang newbies. Nag-click nga sila ng H, tapos dito sila didiretso. Ganyan. So ano po yung silbi ng ating letter H kung hindi nga natin isa-snap? From the root word snap, 'di ba? Dapat mag-snap tayo. Yung ginawa nyo, lumabas kayo. So hindi na po yan snap. Mahihirapan tayo diyan. So kapag gumamit kayo ng letter H, make sure na sa bahay muna kayo mag-concentrate. Meron yang red dash line, automatic yan, tracing tool. Okay? Magla-lock yung label nyo diyan. Para mas madali, gumawa kayo ng isang point dito sa katabi.
And then in that sense na nalock nyo na yung label nyo dyan sa bahay, iikot na yung label nyo sa lahat ng corners ng bahay. As you can see, oh, di ba? Pwede na ako mag-click anywhere, right? And then magla-lock na yan. So dito tayo magsa-stop. Hindi nyo na rin kailangan, sa mga newbies, hindi nyo na rin kailangan na i-click siya corner per corner. Okay? Hindi nyo na siya kailangan i-click corner per corner ng bahay na ganitong gagawin nyo. Tapos ilalagay kayo dyan. Ilalagay kayo dito. No need for that. Okay? We do not have to do that. All you need to do is to diretso na lang. Saglit. Naglolo ko yung snap tool ko. All you need to do is to make diretso-diretso na lang sa corner na kung saan kayo gusto mag-stop. So dito tayo magsa-stop. Right? And then click letter F. So in that sense, naka-snap na tayo sa bahay. So click letter F now. And then label natin yung bahay.